puno ng mahalagang kasaysayan, istorya, at mga pangyayaring humubog sa malaking parte ng bansa. Lugar na kung saan pinanganak ang kalayaan ng Pilipinas. Halika't samahan niyo kaming puntahan ang bayang makasaysayan. Sa Setyembre 12, 1906, Mason humantong ang marcha mula sa Magallanes Street sa Convent Cemetery sa Caridad upang hukayin ang mga patay ng labi ng 13 martir. Pagkatapos, ang isang publikong prosesyon ay gaganapin para sa kanilang huling paglilibing sa Isthmus ng Rosario. Ang kanilang mga monumento ay formal na pinasinayaan. Inayos noong 1930, ang site na ito ay tinawag na ngayong mga 13 Martir Centennial Plaza. Ng 13 martir ng Cavite. Sila ay mga kilalang mamamayan ng Cavite na dinakip sa salang pakikipagsabwatan sa mga katipunero kaugnay na naganap na pag-aalsa sa Cavite noong Agosto 31, 1896. Bagaman at walang kasalanan sa krimeng ibinintang sa kanila, sila ay hinatulan ng kamatayan ng komisyong militar na lumiti sa kanila. Silang lahat ay binaril noong hapon ng Setyembre 12, 1896 sa Kutang San Felipe, lungsod ng Cavite. Ang mga martir na ito ay sina Luis Aguado, Eugenio Cabezas, Jose Laliano, Severino Lapidario, Feliciano Cabuco, Victoriano Luciano, Agapito Conchu, Alfonso de Ocampo, Francisco Osario, Hugo Perez, Maximo Inocencio at Maximo Gregorio, at ang panghuli ay si Antonio San Agustin. Silang lahat ay pinatay ng walang sala. Ang monumento sa tabi ng Bridge of Isabel, binuo upang gunitain ang labanan ng Imus noon ay nakipaglaban sa lugar noong Setyembre 1876, malapit sa katimugang dulo ng tulay ay ang State House ng Agustino, kasulukuyang kwartel kung saan hinahangad ng mga Espanyol kanlungan sa panahon ng labanan. Saksi ang Cavite sa hirap, sa saya, at sa lungkot ng buhay ng Pilipinas. Kasabay din sa pag-unlad ng Cavite, ang pagyabong ng buong Pilipinas. Talaga namang ang bayang pinagmulan ni Emilio ay kilala at nasasabing isa sa mga bayang hindi kailanman malilimutan dahil itong bayan na ito ay puno ng makasaysayang pangyayaring umubog sa kung ano ang Pilipinas ngayon.